na pinagkaloob niyo po sa bawat isa. Naway patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isang naririto, lalong-lalo na Panginoon sa spiritual na aspeto. Ano man pong mga sakit, karamdaman, Lord, Ikaw na po, Panginoon, ang gumamot. Ikaw na po ang dakilang Diyos na manggagamot, Panginoon. You are the great healer, Lord God. I-provide niyo po ang pangailangan ng bawat isang naririto. Ikaw po ang dakilang Diyos na nagpo-provide ng aming mga pangailangan sa araw-araw. Sapagkat kami naniniwala, Lord, na walang imposible sa iyo. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos, bukod tanging nag-iisa lamang. Walang makakapantay sa iyo, Panginoon. Tunay at dakila ka, Panginoon. Wala kang katulad. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalain, patatagin ang mga bata, Panginoon, lalong-lalo na, Lord. Bigyan niyo po sila ng kalakasan sa material at spiritual aspeto, Panginoon, na magpatuloy sila hanggang sa kanilang paglaki, Lord, na magpatuloy sila sa paglilingkod sa iyo. Ganon dito po, Panginoon, ang bawat pamilyang naririto. Pagpalain niyo po sila, na magpatuloy sila sa paglilingkod sa iyo. Ituro niyo po sa kanila, Panginoon, kung ano po ang tama. Sapagkat ikaw lang po, Panginoon, ang Diyos na pagbibigay kung ano ang totoo. You are the great God, Panginoon. Sa mga oras na ito, alam ko po, Panginoon, narito rin ang spirito ng mapandayang spirito. At kami naniniwala, ikaw ay nagpadala ng tunay na lingkod na mga siyang maghahayag ng iyong salita ng buong katotohanan lamang, Panginoon, na ayon sa iyong salita, na walang labis o kulang, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at maraming salamat din po at binigyan niyo kami ng magandang oras at panahon upang ikaw ay mabigyan namin ng papuri at pasasalamat. Sa mga oras na ito, Panginoon, ay ilagay niyo po, Panginoon, sa iyong likuran ang iyong gagamitin sa mga oras na ito, Panginoon, na magbibigay na iyong salita na siyang gagamitin niyo mong daluyan, Panginoon. Lord God, ikaw po ang aming magiging tagapagturo sa mga oras na ito. Turuan niyo po ang bawat isa upang sa ganun ay maging matatag kami, malinaw sa amin ang iyong salita na hindi kami badaya. Sapagkat kami naniniwala, Lord, ito na ang huling panahon at wala nang ibang panahon na darating. Katulad ng panahon ni Noah, Panginoon, inipon niyo rin po ang mga taong para sa iyo. 8 kaluluwa lamang, Panginoon, ang niligtas. Alam ko po, Panginoon, ang lahat ng binigay sa iyo ng Ama ay lalapit sa iyo. Maraming salamat, Lord, sa mga oras na ito. Ikaw po ang aming tinataas, pinupuri sa pangalan ng Panginoong Kristo, na aming Diyos at tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Thank you, God. At tatawagan ko ang bibigay awitin. Brother Paul. Salamat, Brother Ivy. Sa po ito ay dadako na tayo sa pag-awit ng masayang awitin. Awitin po muna natin ang When the Roll is Called Up Yonder. Amen. The road is going under our
Amen. Sunod po natin gawin din ang Valentine. Amen. 43.
Sasama na tayo sa worship song. Awitin natin ang Ababon. Amen. Awitin natin ang When I Look Into Your Holy
Won't taste the sun, become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will touches your love. Shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The reason I live. Yeah.
sing ay tinatawaran ko po muna ang mga bata. Wait, special song. Siya, Nini, si Nini kan nagkakapon. Boy, ikaw mo sumonitor sa inyo. Kamusta niya? Ikaw na pwede sa kapot na ikaw na magkapwerte na. Nasupal. Pakasigod mo, Paige, pakasigod mo. Sige mo.
Okay, maraming salamat. Mga bata, tunay na dakila ang ating Panginoon. At maraming salamat din sa ating Panginoon at sa mga bata na nagbigay ng espesyal na awitin sa ating Panginoon. Tunay na nakakatuwa ng mga kapatid, yung mga bata, kaya sadyang ginagamit na ng ating Panginoon para ilabas din nila yung kanilang sabi nga gifts, ano, yung binigay kaloob din sa kanila ating Panginoon, yung magbigay awitin. Bawat isa sa atin ay mayroong mga tinatawag na anong tawag sa Tagalog, yung regalo, kakayanan. Ang bawat isa may binigyan ng sa talento sa pag-awit. Yung mga bata, kaya nga kung meron tayong mga special na sabi nga regalo na bigay sa ating Panginoon, ay huwag po tayong maya mga kapatid magbigay ng awitin sa ating Panginoon. Amen. Sapagkat ang binibigyan natin ng awitin, hindi yung tao, kundi ang ating Panginoon. Amen. Kaya nga tayo ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundo, para bigyan papuri ang ating Panginoon, to worship God. Kasi dapat nating malaman mga kapatid na ang Diyos natin ay isa lamang, na siya lamang ang ating binibigyan ng pansin, binibigyan tuon. Kaya yan dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Dapat rin na malaman natin sa ating mga sarili kung sino tayo sa ating Panginoon. Amen. Yan mga kapatid ang dapat na maunawaan ng bawat isa. Kapag di mo nalaman kung ano ang posisyon mo sa ating Panginoon, ay sigurado dumadaan ka, naglalakbay ka ng walang direksyon. Samantalang kung alam mo ang posisyon mo, kung ano ang posisyon mo sa Diyos, 100% alam mo ang daan na yung tinatahak. Amen. Amen? Kaya yan mga kapatid ang dahilan kung bakit tayo naririto. Nagbibigay tayo ng kalakasan sa bawat isa. Ang salita ng Diyos mga kapatid ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas, ng buhay. Sapagkat sinabi nga niya, hindi lang sa tinapay o pagkain nabubuhay ang tao, subalit sa bawat salita na namumutawi mula sa bibig ng Diyos. Amen. Kaya sabi natin, Panginoon siya yung pumili, di ba? Hindi tayo ang pumili sa ating Panginoon. Kaya nga lahat ng binigay ng Ama, sabi natin Panginoon sa Kristo, ay lalapit sa Kanya. Ganon din sa panahon natin. Yung salita, the Word made flesh again in the last days, yung mga binigay din ng Ama, mga kapatid, ay lalapit din sa atin. Amen. Sila yung mga taong may binhi. Sapagkat yung mga taong walang binhi, mga kapatid, kahit anong share mo ng Word of God, kahit anong gawin mo sa kanila, pag-invite, ay hindi po talaga lalapit. Kahit anong gawin mo. Kahit bigyan mo pa yan ng 1,000,000. Pag naubos yung 1,000,000, wala na yan. Kasi ang batayan mga kapatid sa paglilingkod sa ating Panginoon ay yung motibo at objeto. Ano ba yung motibo at objeto mo? Bakit ka naglilingkod sa ating Panginoon? Yan po dapat malaman ng bawat isa. Importante mga kapatid na maunawaan natin ang bawat salita ng Diyos upang sa gayon mga kapatid ay magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Kanya. Amen? Amen. At sa mga oras na ito, meron pa bang magbibigay ng awitin? Special song? Wala na? Anong oras na bro? 4:21. Okay. Sige, hindi na tayo magpapatagal masyado. Bibigay ko na yung oras at panahon kay Brother Norvin. At ihanda na natin mga kapatid ng ating mga sarili. At ihanda natin ang ating mga sarili. Makinig tayo ng maigi upang maunawaan natin ang salita ng ating Panginoon sa huling kapanahunan. Okay, God bless. Brother Norvin, bibigay ko na sa iyo.
Take your time. Amen. Muli ay palakpakan muna ng natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. At dakila ng Panginoon na tayo ay binigyan niya ng sapat na biyaya, pinagpala na tayo para tayo ay makapagpatuloy ng Panginoon sa Kanya. Amen. So, hindi ito mga kapatid, paulit-ulit natin pinapaabot sa mga nakakarinig na ito ay hindi layunin ng tao. Tama. Ito ay ibinigay sa tao. Pero ang layunin nito ay para sa Panginoon. Amen. Kaya nakakagalak talaga na in every crowd, there are always three kinds of believers. Tama. Pero dumating yung time na tapos na yung bahagi na yun ng three kinds. Kaya we do believe na dito sa dakong ito, sa pagpapatuloy, mayroon pa man na come and go, na nai-experience, hindi maiwasan, pero tayo ay very positive na ang Panginoon nagtalaga ng mga tao. Tama. Mga ordain ng Panginoon through eternal life. Praise the Lord. Dahil yun na lang naman mga kapatid yung tanging hinihintay natin, mabuo yung huling hinahanap natin na predestinadong binhi. We are not after ng kung ano man, hindi tayo yung mga sign seeker. Tama. Na yung iba kailangan pang tumuon doon sa mga propesiya, mga prediction para magkaroon ng revival sa puso na nila na anya sinabi ng prophet na yung woman na nakita niya na parang umahon ay ito ay nililiteral. So nung may tumakbo, kailan ba yung yung tumakbo ng babae dati? Paris. Hindi si Kamala Harris muna yung dati pa. Sino nakaalala? Hindi yun. May isa nakalimutan ko, nasa dulo ng wangko. Tumakbo yun, tapos parang excited ngayon yung mga so-called message believer na nasa loob ng end time circle dahil akala nila, wow, anya, malapit ng going home na tayo. Pag nangyari anya yun, hindi nila alam na tapos na yun. So, higit pa doon yung kalagayan natin. Amen. Kung yung mga bagay nang yun nakatuon pa rin yung attention nila, the last sign that Abraham ever seen before the promised son came sa kanyang panahon ay hindi na kung ano pa mang mga earthly sign, natural sign, mga kung ano-anong tanda lang, kung hindi yung supernatural sign, which is the super sign. Amen. At yung tanda ng yun mga kapatid is history repeating itself. Tama. Na ang tinutukoy ko, the last sign na bago dumating yung pinangakong tanda kay Abraham. Promise. May promisean kasi. Amen. Sabi kay Abraham, magkakaroon ka ng isang anak na lalaki. Amen. O yun yung promisean sa kanya. Hinihintay yun ni Abraham. Pangakong anak. So bago dumating yung promisean ng yun, ano muna yung nangyari? Yung pinakatanda kay Abraham na mayroon magmamaterialize o mangyayari yun is God was manifested in flesh. Tama. So history repeating itself. Yun yung pinakang tanda na nakatuon tayo. Tama. Hindi sa California na earthquake, mga natural yan mga kapatid. So ang spiritual people, ang supernatural na mga beings, ang tanda din na sinusundan yan is yung supernatural din. Tama. Amen. Ang heavenly bound people, doon din nakakonect yan sa mga makalangit na mga bagay. Tanda. Kaya hindi na mga tayo madadaya ng kung ano pa man. Sabi nga pag
may nagsabi na si Kristo na andun sa wilderness, Huwag kayong maniwala. na andun sa church nila, nasa malaking simbahan, nasa maraming bilang ng tao, ay hindi tayo maniniwala. Tama. Dahil alam natin kung nasaan si Kristo, Amen. na hindi alam ng mga karamihan. Tama. Amen. At yun yung manifestation ng Diyos na nasa katawan natin. Tama. Amen. Yun yung ini-enjoy natin. Yung the very Christ message of the hour is yung pag-exist mo dito sa earthly na ministry. Tama. Ikaw yung mensahe sa oras na ito ngayon. Tama. Ikaw yung living word na kailangan May basahin nasalita. ng mga tao. Kaya nga, kapag hindi ka na-recognize na ikaw pala yung Kristo, Hindi nakilala. sabi mo yung makakarinig parang maninibago. Kaya unti-unti na ho tayong dumadako sa mga matitigas na salita. Dahil pag tayo ay nanatili sa pagkain lugaw, walang resistensya na makukuha ng lugaw. Hindi lalakas yung mga buto natin, hindi tayo makakatayo ng matatag, Mahina. mahina yung foundation. Tama. Amen. At tayo bilang isang mga lingkod ni Kristo, mga mananampalataya ni Kristo sa huling sa panahunan, ipinipo tayo sa isang agila. Tama. At yung karakteristik ng agila ay hindi siya nakadepende sa gatas. Tama. Yung pagkain niya hindi gatas. Yung pagkain ng agila, karne. Tama. Bakit karne? Sariwa. Sariwa yung kinakain ng agila. Kaya nga makita mo yung agila, pag may subject siya, kitang-kita niya. Malinaw yung kanyang mga mata. Mata. Ganoon din mga kapatid yung bride of Christ. Amen. Malinaw din yung mga mata natin. Hindi yung literal na mata natin. Tama. Kasi may iba dito, karamihan, ay gumagamit na ng pang-apat na mga, May mga, reading glass. kuha na, Reading artificial na. So hindi yon yung spiritual na insight natin. Tama. Sabi nga tayo yung karakter ng cherubim mga kapatid, which is full of eyes, puno ng mata. Amen. Ganoon tayo because we knows the beginning, yung present, and then yung future. Future. Past, Amen. present, and future. Future. Kitang-kita na natin lahat yun. Maraming mata tayo. Tama. Hindi ka masisilat, malulusutan, bantay sarado. Ganoon yung karakter mga kapatid ng totoong nobya ni Kristo. Amen. Kaya iba-iba mga kapatid yung pagpili, may pinili na o sa pagtawag, may tinawag na nauna, yung 11th hour worker, may tinawag sa kalagitnaan ng araw, let's say alas 12 na, may tinawag pa rin na manggagawa, at may tinawag na pang bandang alauna, tumatawag pa rin yung may-ari ng ubasan para maraming laborer. Dahil maraming kailangan tapusin trabaho. So, may pinakang huli. Yung pang-labing isa, yung 11th hour worker. Pinakalas. Pinakalas. Pero pagdating ngayon ng pagtatapos ng trabaho, yung tinatawag sa yung Gasildo. baho na. Wow. Okay na niya, ano yung pinaka-term nun, yung sa ibang one. Tapos na yung trabaho. Tinawag na nung may-ari, yung mga trabahador, Gasweldo na. bigayan na ngayon ng sweldo. Sahod. Binigyan ngayon yung nauna, ituan niya 400. Tuwang-tuwa dahil tama yung pasahod. Yung pangalawa, tinawag, sa'yo naman anya, 400. 400 din. Medyo yung nauna, nagtataka na, baka anya may palakasan dito. Yung pang alas 12, uy, break time yun. Na late. Very late na yun. Binigyan din ng kanyang bahagi, yung para sa kanya, Sweldo.
400 din. Parehas. Pantay-pantay. Parehas. Yung malapit na, nasa alauna, binigyan din ng 400. Parehas. At yung pinakang huli. Sino yung pinakang huli? Tipo natin yun. Anong ibinigay? The same. 400 pa rin. Yung ibinigay sa nauna, sa first watch, second watch, third watch, fourth watch, fifth watch, sixth watch, may 6 na mga tagapagbantay, 6 na kapanahonang nakalipas, hanggang sa pampito. Pare-parehas yung binigay na sweldo. At tayo bilang last na Bride of Christ, message believer in these last days, humabol tayo sa last 2 minute na trabaho. Easy, very short and quick ministry yung pinagkatiwala ng Panginoon. We don't need to sacrifice our own life na yung literal na papatayin ka. Na kailangan mong magtago sa kuweba para hindi ka patayin, dahil noon mga kapatid, may panahon talaga na yung dark age, Pinapatay. under Ox Ministry, para alam natin, may mga so-called naniniwala sa ating Panginoon sa kanilang kapanahunan, pero ang ginagawa nila, being loyal or faithful sa kanilang paniniwala, kahit maging katimbang nito ay kanilang buhay, ay hindi sila mga kapatid natakot, nagdalawang isip. Kung kailangan nilang magkaroon ng showdown, halimbawa may password na hinihingi, kagaya doon sa pagdating ng Cadiz Barnea, the word Cadiz Barnea, ito yung judgment seat ng panahon na iyon. Pagdating mo doon, no way to return na, kailangan mong dumiretso, pero bago ka makadiretso, makatawid, kinakailangan ng password. May tinatanong, is either Shibulit or Sibulit. Pag mali yung pronunciation, patay. Pag tama, buhay. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, ito yung ulos ng ating Panginoon. To accept or to reject. To accept the message of the hour, yung message na napapakinggan nyo, win-win situation ka. Eternal life yan. Amen. To reject, Inayawan. sabi nga nung nakaraan, wala nang hain pa. Bakit? Ito nga yung pinakang buhay. Tama. Hindi na ito mga kapatid, doktrina yung itinuturo namin. Isinishare na namin mismo yung buhay ni Kristo sa inyo. Ng sacrifice. Yung buhay namin, dahil tayo yung Kristo. Buhay. Amen. Kailangan yung, some says mga kapatid, kailangan pang aralin yung letter. The letter kill it, but the spirit give it life. Amen. So, kung hindi mo masalita, hindi mo alam yung password, mapupunta ka sa kamatayan. Kaya sa panahon naman natin, nagre-require ng token. Amen. Ito naman yung judgment seat. Sabi nga, yung mercy seat, naging judgment seat. Yung attorney, hindi na attorney, naging judge na, pero yung judge is my attorney. Kaya, para sa bride, sino nga hatol sa iyo kung yung mismo judge na tagahatol ay yun yung attorney mo, di panalo ka. Walang talo. Wala kang talo, pero doon sa hindi ordained to eternal life, sasabihin, kahit anong imbita mo, siguro imbitahan mo sa Mr. and Mrs. Siguradong Respect pa sa last 4. kahit pilay, lahat yan, walang makakapagadlang dyan. Puro bago. Because they are natural people. Puro bago. Right? But the spiritual people, mga kapatid, iba din yung thinking nila. Iba din yung ugnayan na nag-uugnay sa kanila. May mundo silang kinabibilangan din na doon din nauugnay yung kanilang kaisipan. Amen. They are not natural minded.
They are spiritual minded, kagaya natin. Sabi ko nga from the very beginning, nung nag-umpisa yung gawain dito para tukuran, sinasakripisyo muna namin yung ligaw kasi yung ligaw na ando na yun. Sabi nung isang kamag-anak ni Sister Jenny, gusto ko rin niya ate magsimba kasi napapakinggan niya dati yun. Hindi okay lang sa ibang pagkakataon kasi hindi na ito mga kapatid yung kailangan i-proseso ka A, B, C. Kung na-recognize mo yung word sa pamamagitan ng word made flesh, sapat na yun. Tama. It automatically cleans you. Tama. Because the word that was in you, yun yung magmamaterialize. Yung word din sa kanya, yun din yung makukwikin. Tama. At kapag yung word-to-word contact, nagkaroon ng ganoon, may quickening power yan. Word upon word. And then kapag na-quicken, the word quicken mga kapatid, mabigyang buhay. Tama. Ibig sabihin, hindi ka ordinaryong tao lang. Amen. Sa pasimula, ikaw ay salita. Tama. Bahagi ka ng salita. Amen. Kaya hanggang sa kasalukuyan, iminamanifest mo yung salita. Salita. Amen. At yung salita na yun, yun yung nakukwikin din sa iyo. Tama. Kaya hindi mga kapatid ito nakakapagtaka na naandito tayo. Amen. So yun yung pinakang purpose ngayon mga kapatid. Umpisa na tayo na, sabi nga, kapag nasundan mo mga kapatid yung pinapangaral namin, yung iba siguro akala memoryado ito. Excuse po mga kapatid, hindi. Sabi ko nga nung kanina, 6 days ako nagtatrabaho. Pagdating ng pang-anim, dapat mag-i-study. Pero wala na akong panahon dyan. Sabi ko, asa na lang tayo sa Panginoon, sa leading ng ating Panginoon. Kapag sinabi ni Pastor Alvin, ikaw muna Brad, mag-preach. Na lang ako. Ang Panginoon namin bahala dyan. Walang i-memorize dito, walang outline na ini-ready na. Oops, babasahin ko kung ano sasabihin nito. Hindi na ito mga kapatid yung time na yun. Kumbaga, tapos na yung former rain. Nasa teaching rain na tayo at the same time yung former and teaching rain binuhusan ng Panginoon. Yung former rain, yung starting yung mga kapatid. Yung pagtatanim. Planting time. Yung harvest naman dito sa atin mga kapatid, nasa harvest time na tayo. Kaya nga yung pinagpipray natin, yung in every crowd, there are always 3 kinds of believer. Sa nakalipas na yun. Amen. Tinapos na yun ng Panginoon sa atin. At yung natira na, yung real believer. Namumulot na lang. Winnowing and gleaning mga kapatid. Binabalikan na lang yung mga bahagi. Amen. Dahil hindi makukompleto yung body of Christ Katawan ni Kristo. na walang iba, mystical ito, universal, hindi yung branded ng kung anong denomination, Amen. na sasabihin na nasa amin yung kaligtasan, walang ganoon. Ang kaligtasan ay nasa salita ng Panginoon. Amen. Hindi sa sekta. Kaya kung ikaw ay nasa sekta o relihiyon, ang Diyos ay tumatawag. Amen. Biblically, the Amen. church ng Ephesians sa Bible, ang panawagan ng Panginoon, come out here my people. Tama. Parating nananawagan ang Espiritu in every age. Hear what the Pinapalabas. Spirit said unto the churches. At yung panawagan ng Spirit mga kapatid is always saying, come out here my people. Si Moses, tinatawag din si Moses. Kung gusto mo Moses, lipulin na natin yung mga i-separate mo na yung sarili mo. You have to separate yourself from unbelief. Yun yung pinakang kasalanan. Bakit may kasalanan? Dahil may unbelief. Tama. Hindi yung kasalanan yung mga nakikita natin na gawa ng laman. Tama. Dahil ang gawa ng katawan na ito, ng laman na ito, ay talagang hindi iyan mga kapatid mapiperfecto. Tama. O pwede mong malimit iyan, malimitahan, pero ikaw mismo makakapag-realize na hindi mo kayang 100% maging mabuting tao. Tama. Sabi nga natin nung nakaraan, may utang ka sa lending, tapos may naningil.
sasabihin sa bata, sabihin mo anya wala si mama. Tago. Ganyan pa lang. Si Abraham nagsinungaling, natakot, dahil sa pagkatakot, sabihin mo anya hindi mo ako asawa. Si Abraham yun. Si Jacob, mandaraya, kaya pinalitan yung pangalan, imbis na Jacob, ginawang Israel. Si Moses naman, high blood. Diba? Anong ginawa ni Moses? Sabi ng Panginoon, why cry? Speak. Hindi nga siya umiyak nung na-realize niya na may authority siya, pero nasobrahan. Imbis na magsalita lang, pinalo. Sabi ng ating Panginoon, Moses, you are not glorifying me, you are glorifying yourself. Kaya, pinauwi nang wala sa panahon si Moses hanggang Mount Sinai ka na lang. Di ka na makakaabot ng promised land. So, in short mga kapatid, for all have sinned and come short sa glory ng ating Panginoon, pero praise be to God dahil ang redemption na pinapakita natin is not by works. Amen. It is the way na ang Panginoon ang gumawa at nagbigay sa iyo. Tama. Ano yung binigay ng Panginoon? It is by grace of God. Biyaya eh. Sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, kaya nga yung favorite ko na madalas binabasa ng mga so-called preacher is ano yun, for all hindi yung for God so loved the world that He gave His only begotten Son. John 3:16. Ang akala ng tao na yun, yung begotten Son ay yung Word made flesh 2,000 years ago. Kalipas na. Hindi nila alam na pag sinabing Son, yun yung expression ng Ama. So sa panahon natin, for God so loved the world that He gave His only begotten Son in the form ng bride. Tama. Worth it. Bakit na naman aangkinin mo na naman yon? Ikaw ngayon yung expression ng Diyos. Express image. You are the express image ng Panginoon. Amen. Because God is a spirit. Pero ang Panginoon ay hindi tumitira sa bato, Tama. sa kahoy. Tama. Kaya, saan tumitira yung Panginoon? Sa Nasa tao. puso ng tao. Amen. Throne of God, the heart. It is in the hearts of every believer. Amen. Kaya yung tatanggap sa iyo, tumanggap sa Panginoon. Tama. Amen. At yung ayaw sa iyo, inayawan yung Panginoon. Amen. Kaya may disappointment. Sabi ng Bible, there is a great disappointment. In that day, maraming tatawag sa Panginoon, Lord, kami anya ay nangaral. Preacher yun mga kapatid. Malamang Palayas din pastor, evangelist, o kung ano pa man, they did ay great signs and wonders. Nagpagaling ng mga may sakit, nagpalakad ng mga lumpo, kung ano-ano mga himalang ginawa nila. Biblically sabi, kami anya ay nagpagaling ng mga nagpalayas ng mga sinapian ng masasamang espiritu. Mga bad spirit. Kung ano-ano pa, pero nung in-approach nila ang Panginoon sa araw ng yaon, anong sabi sa kanila ng Panginoon? Depart from me, you workers of iniquity. I'll not even know you. Kilala. Hindi kita kilala. Hindi man lang kita nakikilala. Amen. Isipin mo yan. Nagpagaling ng may sakit. Paano kanya, brother, na nagpagaling ng may sakit, hindi kilala ng Panginoon po pwede. Bakit? Yung gifts na nabanggit kanina ni Pastor Alvin, when we say gifts, may mga binigay ang Panginoon na regalo. Tama. May 9 spiritual gifts na tinatawag ang Bible. Nagpapagaling, nakakapagsalita ng Speaking ibang wika, and so on and so forth. Yung mga spiritual gifts ng yun, pwedeng mong taglayin, pero hindi ka pa sigurado Tama. na ikaw ay may eternal life na. Bakit? Hindi ka pa totoong bagong nilalang. Gifts pa lang yun. Ang pinakang kailangan is magkaroon ka ng experience ng dito. Tama. Matransfer ka na dati kang patay, nakwikin ka, nabuhay ka. Yun mga kapatid. Kaya kapag ako nagsasalita, intro pa lang, nagiging message na. Kaya kung sakali, yun yung pinakang layunin ng Panginoon. Amen. Na win-win ito, hindi ito memoryado. Kaya nga sabi ko,
magbabasa ako ng scripture. Pero kapag yung revelation binuhos ng Panginoon, alam kasi ng Panginoon yung talagang needs ng mga makikinig. Tama. At bilang daluyan ng kanyang salita, ang kailangan ko lang tumayo sa unahan at ang Diyos ang mangungusap. Tama. Kaya, touch not my anointed ones and do no harm. Amen. Hindi lang ako yung bahagi kayo. Ipinapractice na natin dito na even yung pinakang mga sister and brother na mga maliliit, hindi yan maliit pagdating ng panahon. Kapag nga yan mga kapatid, let's say, kinuha ng Panginoon, may mga ganoon, hindi tayo yung mga iba na naando na sa ibang ganung kalagayan. Hindi na sila bata. Bakit? Kung ililipat sila dimensionally, may tinatawag kasing 6 dimension. Amen. When life is over, dito sa earthly dito, doon ka pupunta. Akala nila, mapupunta ka sa purgatory. There is no such word na purgatory Tama. sa Bible. Wala mga kapatid, invento lang yan. Ang Panginoon, dadalhin ka sa kanyang presensya na tinatawag na 6 dimension or paradise pag ikaw ay pinili niya. Tama. Pag ikaw Choose ay people. bahagi ng plan of redemption. Amen. Kapag ikaw ay bahagi noon, doon ka pupunta. At kapag nangyari yon, let's say, nauna, sabi nga, yung binasa nung nakaraan, hindi lahat o hindi tayo makakahadlang sa mga nangamatay na kay Kristo. Bakit? Sila muna ay unang bubuhayin. And all of the sudden, tayo ay magkakaroon ng pagpapalit ng katawan. Tama. Yun yung sabi ni Paul, for this we say unto you by the word of the Lord, that we which remain alive and remain shall not be hindered. Hindi makakahadlang, no? Sa mga naunang nangamatay. For the dead in Christ shall rise first. Amen. Sila. O di, doon ngayon sila. Yung ganung kalagayan mga kapatid, hindi doon sila bata. Magrereklamo sino yung inaakala na nagbabantay niya ng langit? San Pedro. Padadalan mo ba ako dito ng bata? Mag-aalaga ako ng magiging babysitter ako dito? Walang ganoon mga kapatid. Ito yung temporal na kalagayan natin, ito yung earthly expression natin. Pag tayo ay pinanganak dito, makikita yung programa ng Panginoon na tayo ay dumaan sa pagiging baby. Amen. Tayo ay pagdating ng alas 9, tayo ay nag-aral na. Pagdating ng alas 10, ganoon yung rotation ng buhay. Hindi literal na orasan ang tinutukoy ko. Parang sinasabi ko yun para makita natin kung paano iikot yung buhay. Pagdating ng alas 12, unti-unti nang, kumbaga, nasa rurok na yun. Unti-unti na ngayon nangihina. Kaya, pag dumating ka ng 50 ngayon sa panahon na ito, kahit sabihin mo man nakalabaw lang ang tumatanda, ang tawag na dyan ay old age na. Ang nga, wala nang buhok. Di ba? Sabi ko gusto mo magkakaliwala. Pag nakita mo yung dati, yung positive side mo, hindi ka ganito. O, dahil wala naman create ang Panginoon ng pangit. Tama. Nung na-deform yung plano ng Panginoon, when we say deform, pinakialaman, Mayroon na na-deform, si Satan yung umiksena Tama. para lahat ng maayos at magandang programa maging Masira. masira. Amen. At ibinabalik ito ng Panginoon. Kaya pag ito, yung negative, pag na-develop niyo yung negative, anong kalalabasan? Yung picture kung nakita niyo, pag tinignan niyo yung negative, baka makita mo minsan kung hindi mahaba yung buhok, malamang anya, lalaki ito. Yung pala babae, dahil hindi mo masyadong mahaninag. Negative nga. Pero pag dinevelop, ma-identify mo na ito, tao. Positive. Di ba? Ito anya ay babae o lalaki, ganoon ang gusto nating iparating. Mas magiging malinaw yan pag na-develop na yung positive side ng kaisipan ng Panginoon. Tama. Tayo ngayon ay nagpuproseso pa. Amen. So, bukas pa rin tayo ng scripture dahil parang pag walang pagbubukas ng scripture, hindi makukompleto. Verse 13 ay chapter 13 ng verse 1. Anong book?
Macho. Macho. 13. Tignan mo mga kapatid, ito yung evidence na hindi natin ito mini-memorize mga kapatid na pag kami nag-share, minsan nga hindi na natin nababasa, nasasabi yung versikulo, yung kabanata, dahil nung sinulat yan mga kapatid, hindi naman yan dati may mga letra-letra, inayos na lang yan. Pero ang pagsusulat niyan, parang love letter lang yan eh. Pinaabot ngayon na ito yung sulat ni San Mateo. So basahin natin, the same day went Jesus out of the house and sat by the seaside, and great, jump tayo dito sa Macho 13. para medyo mabilis. Verse 3 na, and he spake many things unto them in parable, saying, behold, a sower went forth to sow. Tagalog, at pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinhaga na sinasabi, narito ang mga hasik ay yumaon upang maghasik. And when he saw, some seeds fell by the wayside, and the fowls came and devoured them up. Tagalog na lang, nakakadira-diretso. At sa paghasik niya ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan, at dumating ang mga ibon at kinain nila. Yung una, may dumating na mga hasik, at yung mga hasik may daladalang mga binhi na ihasik. Kaya ito yung napakinggan nyo sa mga unang gawain na ang sinasabi natin, ang law of life is let every seed bring forth after its own, or bring forth its kind. Amen. Sa madaling sabi, by seed. Amen. Kasi naghasik eh. Yung parables na binabasa natin, Planting. yung mystery ng kingdom of God. Amen. At sa paghasik niya ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan, at dumating ang mga ibon at kinain nila. Yung iba, tabi ng daan, siyempre wala sa tamang pagkakahasik, di nakita ng mga ibon, kinain. Verse 5, at ang mga iba ay nangahulog sa mga batuhan na dooy walang sapat na lupa, at pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa, at pagsikat ng araw ay nangainitan, at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. So maganda yung pangalawa, dahil yung una hindi man lang tumubo sa daan eh. Yung pangalawa naman sa mabato sa batuan, may konting lupa pero hindi gaanong kaganda na lupa. Nung tumubo, hindi mataba yung lupa na napaghasikan. Nung sumikat yung araw, natuyo. Tapos, verse 7, at ang mga iba'y nangahulog sa mga dawagan, at nagsilaki ang mga dawag at ininis ang mga yaon. Kaya, makikita mo, pag sinabing born again, nag-born again niya, yung iniisip nila, may nangiinis, no? Kasi ganoon mga kapatid, talagang darating, whether you like it or not, maging Kristiyano ka man o born again, darating talaga sa buhay natin yan, na hindi ang Panginoon nangako na yung kanyang approval ay parating magandang panahon. Parang ang hindi din nangako na kapag naglingkod ka sa Panginoon, parang nasa bed of roses ka. So, sometimes may cloudy skies, may tinatawag na storms, cloudy skies and storms of life, but it is not a sign of God's disapproval. Na parang, ay, ginanmuan niya dahil yung kanyang buhay ay ganyan. Ibig sabihin niya, mali yung paniniwala niya. So, pag naranasan nyo yun dito sa ministry, may mga, ay, huwag ka kanyang sasabay dyan dahil kulto yan. Ay, huwag ka kanyang sasabay dyan dahil ang totohanan niyang kinamulatan natin paniniwala is ganito. Di ba? Ganon.
So, huwag tayong magpa-apekto. Ang kailangan natin ay yung personal na affair natin sa ating Panginoon. Amen. Nakikipag-ugnayan sa atin ang Panginoon individually. Tama. So, individual. May tinatawag tayo na age of accountability, and then pag dumating tayo sa ganoong kalagayan, tayo ay maging responsible sa ating mga sarili. Tama. Habang tayo ay bata, nung tayo ay bata, maging childish things man yung mga kaisipan natin, walang problema pa yun dahil naandun tayo sa ganoong kalagayan. Stage, Tayo ay innocent pa. tama. So kahit pinanganak tayo sa kasalanan, sa natural na kalagayan, wala pa tayong nagagawang kasalanan. Pero kailangan mo pa rin na maneuver dahil ipinanganak ka nga sa kasalanan. So flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Tama. Kaya kailangan mong ipanganak sa salita ng ating Panginoon. Yun yung parang sinasabi natin na pagiging newbirth ka. So, pag dumating ka sa ganitong kalagayan na accountable ka na sa sarili mo, pananagutan mo na yung sarili mo, kailangan mong katagpuin, kumakatagpo ang ating Panginoon personal. Bakit hindi ka na ngayon responsibilidad ng nanay at tatay mo? Amen. Yung kaligtasan mo hindi na nakasalalay sa nanay at tatay mo. Wala na. Nasa sarili mo na yun. Amen. Wala na yun sa kaibigan mo, sa kapatid mo, sa kamag-anak mo. Ikaw na yung magdi-decide ng sarili mo ngayon. Kaya kung gusto mo na maging bahagi ng pagtubos, dahil hindi mo naman talaga gugustuhin yan, ikaw ay tinatawag lang ng Panginoon. Pag tinawag ka ng Panginoon, wala kang ibang isasagot. Amen. Amen. At ang gagawin mo, kung ikaw ay bahagi ng kanyang salita, magiging ikaw yung tinatawag na atonement, Amen. atubusan. Bakit si Pastor Alvin tinawag ng Panginoon? Isa lang una sa kanyang pamilya. Bakit? Siya yung magiging daan. Sabi nga doon sa Philippian jailer, nung nakita, nung binilinggo nila si Paul, nakatakas. Biglang nawala, parang lumusot na yung rehas, hindi naman bukas eh. Pero nung nakita ng Philippian jailer na wala na yung binabantayan niya, maghuhugot sana pa. Sabi ni nung lingkod ng Panginoon, si Paul ba yun? Paul? Ops, huwag mong gagawin yan. Narito pa kami. O di, doon sa desperation ng Philippian jailer, doon niya ngayon na-met yung salita ng Panginoon. Meaning, may time talaga na pinapahintulot ng Panginoon na tayo ay malagay sa isang desperation. Tama. State ito na kung saan kakatagpuin tayo ng Panginoon. Sabi niya, anong gagawin ko? Ganito anya, maniwala ka sa Panginoon at yung household mo ay maliligtas. Ibig sabihin, sa pamamagitan niyo mga kapatid, maliligtas yung buong household mo. Tama. Yun ngayon yung sinasabi natin na ikaw yung magiging katubusan. Amen. Ikaw yung Kristo sa panahon na ito para sa iyong mga mahal sa buhay. Amen. So, 5 o'clock na no. At ang mga iba'y nahulog sa mabuting lupa, mga bunga, ang ilan ay tig 100, at ang ilay tig 60, at ang ilay tig 30. So iba-iba. May nahulog sa matabang lupa, yung lupa dito, iba-iba, yung puso natin nataniman ng salita, di magbubunga ngayon yun. So, pinagpala ang ngayon ng Panginoon sa pamamagitan ng revelation. Amen. Kaya sabi ng, kung babasahin natin, didiretso pa natin hahaba, ikukwento ko na lang sa inyo. May mga tainga na para gamitin sa pakikinig pero hindi makarinig. May mga mata para makakita pero hindi nakakakita. Ang ibig sabihin natin dito yung sa spiritual na kalagayan. Tama. Bakit? Hindi ito para sa lahat actually. Tama. Marami yung naghahanap ng kaligtasan sa totoo lang. Tama. Marami yung nagsasakripisyo. Yung iba nga gusto pang gumapang. Yung kapatid ko dati, Nagaluhod pa. bago yung matandang kapatid ko dati, bago kasi nagkahiwa-hiwalay kami. Nung bago siya napunta sa aming paniniwala, ang ginagawaan niya dati sa akin ng tita ko, pinapagapang ako.
Sabi naman ng isang kapatid ko, ang gumagapang lang ay ang serpente o ang ahas, hindi ang tao. Dahil hindi ang tao kailangan gumapang para maligtas. Kahit gumapang ka, magkasugat-sugat. Yung tuhod mo, katawan mo, hindi ka pa rin maliligtas. Sabi nga ng Bible, it is not him that willeth, nor him that runneth. Hindi yung may gusto o tumatakbo na lumalapit sa Panginoon. It is God that showeth mercy. Amen. Kakahabagan ng Panginoon yung gusto niyang kahabagan at Tama. kakaawaan niya yung gusto niyang kaawaan. Tama. Hindi ngayon ito sa pamamagitan ng gawa ng Amen. kung hindi ang Diyos ang talagang magliligtas. Amen. Hindi natin po pwedeng ipagmalaki yung kagalingan natin, kabutihan natin. Bagkus magpakumbaba lang tayo. Tama. Dahil sa kapakumbabaan natin, ang Diyos naman ang gagawa ng paraan. Amen. Kung may mga pagkakamali, may mga kahinaan, may mga nagagawang hindi maganda, kapakumbabaan lang ang susi. Lapit lang sa Panginoon Tama. at ibigay natin ang mga bagay ng yan na yung mga weaknesses natin matransform. Be not conform but be transformed. So sabi ni Paul, I die daily. Namamatay si Paul daily. Hindi naman literal na namamatay na ibinabahon sa lupa si Paul. Wala siyang magic na ganoon. Kung hindi, kung ito Sarili niya. kailangan mong mamatay para mabuhay sa iyong Panginoon. So, hindi na ako mga kapatid magpapakatagal dahil sinikap natin sakto-sakto lang. God is a God of order. Amen. It's already 5 o'clock. God bless you all. Binabalik ko na rin pa sa lahat. Maraming salamat, Brother Norvin, sa magandang balita na naihatid mo sa bawat isa. Naway magsilbing kalakasan ng bawat isa sa atin. Sa next Sunday, mga kapatid, yung mga bata, kung medyo maaga pa, mag-practice ulit sila. Bigay naman ng awitin ng mga bata. Mga bata, busy yung mga bata. Okay? Maraming salamat, Brother Norvin. At sa mga oras na ito, mga kapatid, ay Paul, yung awitin, panghuling awitin, para matatapos na tayo sa gawain nating Panginoon. Amen. Tapos na po ang ating gawain. Tayo magkabayan. Awitin po natin ang Connect mo, katapatan Paul. ng Diyos. Connect mo. The Bluetooth device is connected successfully. Amen. Tayo magkabayan. Awitin namin ang katapatan ng Diyos. Patuloy ang bahay ni Allah.
Tapos na po ang karwain.